Naranasan niyo na po ba na ang dating matamis na paglalambingan at pagiging malapit ninyo sa inyong kabiyak ay tila unti-unting lumalamig sa paglipas ng mga taon? Ito ay isang banayad na pagbabago. Hindi dahil kumukupas na ang pag-ibig, kundi dahil ang sarili ninyong katawan ay tila bumabagal na hindi na tumutugon tulad ng dati o sadyang wala na sa tamang tiyempo. Mahirap po itong pag-usapan, ngunit nais kong malaman ninyo na ito ay isang usapang karapat-dapat nating harapin. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkawala ng enerhiya at ugnayan ay hindi lamang ang inyong edad, kundi isang bagay na kasing simple ng mahinang sirkulasyon ng dugo? At paano kung ang kasagutan ay hindi pala naghihintay sa butika, kundi naroon na sa lalagyan ng prutas sa ibabaw ng inyong lamesa sa kusina? Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda geriatric care. Sa loob ng maraming dekada, tinutulungan ko ang mga kalalakihang tulad ninyo na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda. Ang aking layunin ay palaging tulungan silang maibalik ang kanilang sigla, kumpiyansa at ang pisikal na ugnayan na nagpapatibay sa isang relasyon. Ang mga natutunan ko sa paglipas ng mga taon ay maaaring ikagulat ninyo. Habang marami ang humahabol sa kabataan sa pamamagitan ng mamahaling reseta at mabilisang solusyon, ang tapat na katotohanan ay ang kalikasan mismo ang nagkaloob sa atin ng mga hindi kapanipaniwalang mabisang kasangkapan. Ang ilang mga prutas, lalo na kung pagsasamahin sa tamang paraan, ay kayang buksan ang likas na abilidad ng inyong katawan na manumbalik ang sirkulasyon, mapanumbalik ang pakiramdam, at mapalalim ang damdamin ng emosyonal na pagiging malapit. Sa ating talakayan ngayon, ibabahagi ko ang 5 mabisang kombinasyon ng prutas na tunay na makapagpapabago sa inyong pakiramdam, sa paraan ng inyong pagmamahal at sa inyong pamumuhay. Ang kanilang mga benepisyo ay totoo, suportado ng siyensya at abot kamay ninyo. Kaya naman, hinihikayat ko kayong samahan ako dahil ang mga simpleng kombinasyong ating tatalakayin ay may potensyal na baguhin ang lahat para sa mas ikabubuti. Magsimula na po tayo sa ating pinakaunang pares. Ito ay 2 prutas na malamang ay kilala nyo na sa buong buhay ninyo, ngunit pagdating sa pagpapalakas ng sirkulasyon at muling pagpapaningas ng paglalambingan, pagkatapos ng edad 60, sila ay walang katulad. 1. Granada at pakwan, mga likas na pampalakas ng sirkulasyon. Noong una kong ibinabahagi ang simpleng payong ito sa aking mga pasyente, madalas akong makakita ng isang palakaibigang pagdududa. Dr. Reyes, sabi nila, talaga po bang sinasabi ninyo na ang ilang prutas ay kayang gawin ang hirap gawin ng gamot? Ang sagot ko po ay palaging pareho. Madalas hawak ng kalikasan ang susi sa pagpapagaling ng mga sinisira ng panahon, lalo na pagdating sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at ng paglalambingang nakadepende rito. Ang granada at pakwan ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit para sa mga kalalakihang higit 80 anyos, nag-aalok sila ng isang malalim na bagay, ang kakayahang natural na suportahan ang sirkulasyon ng inyong katawan at sa paggawa nito, muling gisingin ang inyong pisikal na ugnayan
at enerhiya. Alam niyo po, para sa marami sa atin ang hamon ay hindi ang kakulangan ng pagnanasa. Ang puso ay handa pa rin at ang damdamin ay naroon pa rin. Ngunit kapag ang dugo ay hindi makadaloy, nang malaya nahihirapan ang katawan na makasabay. Dito na po pumapasok ang dalawang prutas na ito. Ang granada na may mga butong tila hiyas na pula ay simbolo na ng sigla sa loob ng maraming siglo. Ngayon alam na natin kung bakit. Ipinakita sa mga pag-aaral na kaya nitong pataasin ang antas ng nitric oxide sa inyong katawan. Isipin niyo po na ang nitric oxide ay parang sariling switch ng sirkulasyon ng inyong katawan. Tumutulong itong i-relax at buksan ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng madali lalo na sa mga bahaging mahalaga para sa paglalambingan at kasiyahan. Ang resulta ay isang katawang hindi lang buhay na buhay, kundi tunay na tumutugon. At nariyan din ang pakwan. Karamihan sa atin ay may masasayang alaala ng pagkain nito sa isang mainit na araw nang hindi namamalayan na naglalaman ito ng isa sa mga pinaka-epektibong sangkap para sa sirkulasyon, ang citrulline. Sa loob ng inyong katawan, ang amino acid na ito ay nagiging arginine, isang pangunahing sangkap sa paggawa ng mas maraming nitric oxide. Kapag regular kayong kumakain ng pakwan, tinutulungan ninyo ang inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumuwag katulad ng layunin ng ilang sikat na gamot, ngunit walang gastos o potensyal na side effects. Nakakatulong itong ibalik ang natural at malusog na ritmo ng daloy ng dugo na nawawala sa marami sa atin sa paglipas ng panahon. Kapag magkasama ang granada at pakwan ay isang mahusay na tambalan. Ang isa ay direktang tumutulong sa pagpapalakas ng nitric oxide, habang ang isa naman ay nagbibigay sa inyong katawan ng mga sangkap na kailangan nito para patuloy itong gawin. Ito ay isang tahimik na pagbabago na nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang hiwa ng prutas. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa isang tuloy-tuloy na pagbabalik ng inyong enerhiya, kumpiyansa at paglalambingan. Ngunit paano kung higit pa sa pagpapalakas ng nitric oxide ang magagawa natin? Paano kung mapoprotektahan natin ang ating mga daluyan ng dugo mula sa kanilang pinakaugat na ginagawa silang mas malakas, mas nababanat at mas mukhang bata? Para diyan, bumaling tayo sa dalawang maliliit na berries na may napakalaking kapangyarihan. 2. Blueberries at strawberries, ang maliliit na berries na nagpoprotekta sa pinakamahalaga. Kapag nakikipag-usap ako sa aking mga pasyente, mga kalalakihan sa kanilang huling bahagi ng 60s, 70s at maging 80s, madalas nilang ipinapahayag ang parehong damdamin sa iba't ibang paraan. Dok, sasabihin nila, mahal na mahal ko pa rin po ang asawa ko. Nandoon pa rin po ang pagnanasa, pero ang katawan ko ay hindi na sumasabay tulad ng dati. Lagi akong nakikinig ng mabuti dahil ang tahimik na pagkadismayang iyon ang hindi masabing pakiramdam ng kumukupas na paglalambingan ay isang mabigat na pasanin. Ito po ang pagkakataon na ipinakikilala ko sa kanila ang dalawang maliliit na prutas na karaniwan nating nakikita sa grocery store linggo-linggo nang hindi pinag-iisipan, ang blueberries at strawberries.
Maaaring hindi sila kakaiba, ngunit nakatago sa loob ng kanilang makukulay na balat ang mga pambihirang sangkap na nagpoprotekta, nagpapanumbalik at nagpapahusay sa mismong mga daluyan ng dugo na responsable para sa inyong pisikal at emosyonal na pagtugon. Ang blueberries ay nararapat na tawaging isang superfood. Siksik ito sa anthocyanins, ang makapangyarihang antioxidants na nagbibigay dito ng malalim at mayamang kulay asul. Ngunit ang mga sangkap na ito ay hindi lamang nagpapaganda. Aktibo nilang pinoprotektahan ang maselang panloob na bahagi ng ating mga ugat na tinatawag na endothelium. Tumutulong silang panatilihin itong malambot, malakas at may kakayahang maghatid ng dugo kung saan mismo ito kailangan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa atake sa puso. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng sigla at tahimik na koneksyon na nawawala kapag mahina ang daloy ng dugo. Ang strawberries naman ay may sariling kakaibang mahika. Puno ito ng vitamin C at ellagic acid na sumusuporta sa produksyon ng collagen, ang mismong protina na nagbibigay ng istruktura at pagkaelastiko sa inyong mga daluyan ng dugo. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating natural na antas ng collagen, nagiging sanhi ng paninigas at pagiging hindi reaktibo ng ating mga ugat. Dito na bumabagal ang sirkulasyon at kasama nito ang ating pakiramdam ng init, haplos at pagiging malapit. Ngunit ang strawberries ay tumutulong na alagaan ang katawan sa paraang maaaring maibalik ang pagiging sensitibo at emosyonal na presensya. Kapag magkasama ang blueberries at strawberries ay higit pa sa isang masustansyang merienda. Sila ay isang mabisang koponan na nagtatanggol sa inyong mga daluyan ng dugo mula sa pamamaga at pinsala na tinitiyak na ang dugo ay malayang dumadaloy hindi lamang sa inyong puso at utak kundi sa mga bahagi ninyo na nananabik sa pagiging malapit at koneksyon. Marami sa aking mga pasyente ang nagsisimulang makapansin ng mga pagbabagong akala nila ay tuluyan nang nawala, panibagong lakas, mas malalim na paglalambingan at pagbabalik ng kumpiyansang matagal na nilang hindi naramdaman. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang dakok ng berries bawat araw. Ngunit paano kung higit pa sa pagprotekta sa inyong mga ugat ang magagawa ninyo? Paano kung aktibo ninyo itong matutulungang kumpunihin, palakasin mula sa loob at bigyan ang inyong katawan ng mga kasangkapan para muling buuin ang sinira ng panahon, ang susunod na pares ng prutas, ang nagtataglay ng sikretong iyon at ang kanilang kapangyarihan sa pagpapagaling ay maaaring ikagulat ninyo. 3. Kiwi at pulang ubas. Ang tahimik na tagapagpagaling ng presyon ng dugo at ugnayan. Minsan ang mga bagay na may pinakamalaking epekto sa ating buhay ay hindi dumarating ng may bonggang anunsyo. Sila ay tahimik at matiyagang gumagawa sa likod, isinasauli ang mga bagay na akala natin ay nawala na. Ganyan po ang tingin ko sa kiwi at pulang ubas, dalawang simpleng prutas na may malakas na kakayahang tulungan ang mga nakatatandang kalalakihan na makaramdam na mas buhay, mas konektado at mas nakaayon sa kanilang sariling mga katawan. Isa sa pinakamalaki ngunit madalas na tahimik na kalaban ng paglalambingan
pagkatapos ng edad 60 ay ang alta presyon. Hindi lamang ito nagdudulot ng bigat sa inyong puso, ginagawa nitong matigas at naninigas ang inyong mga daluyan ng dugo. Sinasakal nito ang mismong daloy na nagdadala ng init sensasyon at pagtugon sa bawat bahagi ng inyong katawan. Marami sa aking mga pasyente ang dumarating sa aking opisina nang hindi namamalayan na ang dahan-dahang pagkupas na kanilang nararamdaman, parehong pisikal at emosyonal, ay direktang nauugnay sa presyong ito na namumuo sa loob nila. Kaya naman, madalas kong inirerekomenda ang isang napakasimpleng bagay: simulan ang araw sa 1 o 2 kiwi. Natuklasan sa isang pananaliksik mula sa Unibersidad ng Oslo na ang pagkain ng 2 hanggang 3 kiwi sa isang araw ay maaaring makabuluhang magpababa ng presyon ng dugo. Ang maliliit at mabalahibong prutas na ito ay siksik sa potassium, vitamin C at antioxidants na sama-samang gumagana upang tulungang i-relax ang inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya at natural. Ito ay hindi lamang tungkol sa kalusugan ng inyong puso. Ito ay tungkol sa pagtulong sa inyong katawan na muling makaramdam ng haplos, muling tumugon, at muling kumonekta sa mga paraang pinakamahalaga. Pagkatapos, meron tayong pulang ubas. Matamis, madaling kainin, at mayaman sa isa sa pinakamabisang anti-aging compound ng kalikasan, ang resveratrol. Ang kamangha-manghang sangkap na ito ay hindi lamang nagbabawas ng pamamaga. Ito ay talagang tumutulong na kumpunihin ang panloob na bahagi ng inyong mga daluyan ng dugo. Isipin niyo po iyon, binibigyan ang inyong katawan ng eksaktong kailangan nito para ayusin ang sarili. Ang resveratrol ay maaaring makatulong na palakasin at ayusin ang mga nasirang bahagi ng endothelium. Kapag ang inyong mga ugat ay malakas at nababanat, ang dugo ay dumadaloy ng walang hadlang hindi lamang sa inyong mga pangunahing organo, kundi sa mga bahagi ninyo na naaalala kung ano ang pakiramdam ng pagiging malapit at nananabik sa koneksyong iyon. Kapag magkasama ang kiwi at pulang ubas, ay parang mga tahimik na tagapag-alaga ng inyong katawan. Ibinabalik nila ang pakiramdam ng kalmado sa inyong cardiovascular system, at sa paggawa nito, ibinabalik ang enerhiya at pagtugon na nagiging dahilan upang ang paglalambingan ay maging posible at natural muli. Maraming matatandang mag-asawa na aking nakasama ang nagbahagi na matapos gawing bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay, ang mga prutas na ito may isang bagay sa kanilang relasyon na nagsimulang magbago. Hindi lang sila naging mas malusog, naramdaman nilang mas naroroon sila, mas nakikilahok, at mas bukas sa isa't isa. Ngunit habang ang pamamahala sa presyon ng dugo ay isang malaking bahagi ng palaisipan, marami pa tayong magagawa. Paano kung mapapatibay pa natin ang inyong mga arterya na ginagawa silang kumilos, hindi tulad ng mga ugat na pinudpod ng edad, kundi tulad ng mga ugat na pinanibago ng lakas at layunin? Tingnan natin ang isang pares ng pang-araw-araw na pagkain na kayang gawin iyon. 4. Mansanas at abukado. Pampatibay ng ugat, panumbalik ng ugnayan. Minsan ang tunay na paggaling ay hindi nagmumula sa isang bagong tuklas, kundi sa muling pagtuklas ng kapangyarihan sa mga bagay
na nasa harapan na natin sa simula pa lang. Ang mansanas at abokado, dalawang pagkaing malamang ay kinakain nyo na sa buong buhay ninyo, ay nagtataglay ng mas malaking kapangyarihan sa pagpapanumbalik kaysa sa inaakala ng karamihan, lalo na pagdating sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagbabalik ng pisikal na paglalambingang tahimik na hinahanap-hanap ng maraming senior. Naaalala ko, ang isang pasyente ko, isang mabait na Ginoo na nagngangalang Roberto, na nasa mga unang taon ng kanyang 70s, na pumunta sa akin na may bakas ng tahimik na pagkadismaya sa kanyang mga mata. "Dok," sabi niya habang mahina ang kanyang boses, "malaki pa rin po ang pagmamahal ko sa aking may bahay. Nandoon ang pagnanasa, pero ang katawan ko ayaw nang makisama." Matapos kaming mag-usap, hinikayat ko siyang gumawa ng isang maliit at tuloy-tuloy na pagbabago, isama ang mansanas at abokado sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Ang nangyari sa sumunod na ilang linggo ay higit pa sa kanyang pisikal na kalusugan. Nagsimulang bumalik ang kanyang kumpiyansa. Naramdaman niyang mas masigla siya, mas nakikilahok sa kanyang buhay, at mas konektado sa kanyang asawa, lahat mula sa tila napakasimpleng pagbabago sa kanyang dieta. Magsimula tayo sa mansanas. Mayaman ito sa quercetin, isang natural na flavonoid na may malakas na anti-inflammatory effects. Kilala ang quercetin sa pagpapabuti ng endothelial function, na nangangahulugang tinutulungan nito ang mga panloob na pader ng inyong mga daluyan ng dugo na manatiling makinis, nababanat at tumutugon sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Kapag malusog ang inyong mga arterya, malayang dumadaloy ang dugo, nagdadala ng mahalagang oxygen at init sa inyong puso, utak, at sa mga bahagi ninyo na napakahalaga sa mga sandali ng paglalambingan. Ang isang malutong na mansanas sa isang araw ay hindi lamang sumusuporta sa inyong puso. Binubuksan nito ang pinto sa isang mas tumutugon at mas masiglang ikaw. Nariyan din ang abokado. Bagamat marami ang nag-aakalang ito ay gulay, ito ay teknikal na isang prutas at isang napakahalagang prutas para sa mga nakatatanda. Ang abokado ay puno ng mga monounsaturated fats na malusog sa puso, na tumutulong magpababa ng masamang kolesterol at sumusuporta sa malusog na presyon ng dugo. Ito rin ay isang mahusay na pinagkukunan ng potassium, isang mineral na tumutulong i-relax ang mga pader ng inyong mga daluyan ng dugo at pagbutihin ang inyong pangkalahatang vascular tone. Kapag magkasama ang mansanas at abokado, ay bumubuo ng isang samahan na lubos na kailangan ng inyong katawan. Ang isa ay gumagana upang protektahan at ibalik ang kalusugan ng inyong mga arterya, habang ang isa naman ay nag-aalaga at sumusuporta sa kanila mula sa loob. Kapag ang inyong mga ugat ay malakas na babanat at bukas, ang paglalambingan ay hindi na parang isang pakikibaka. Ito ay nagiging isang natural at magandang pagpapahayag ng kung sino kayo. Ang tambalang ito ay higit pa sa pisikal na kalusugan. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong sarili ng panloob na suporta upang muling makaramdam ng pagiging malapit konektado at ganap na naroroon kasama ang taong inyong minamahal. Ngunit paano kung mas malalim pa
ang magagawa ninyo hindi lamang pagpapanumbalik ng pagkaelastiko at lakas, kundi aktibong labanan ang panloob na pinsala na sumisipsip ng inyong enerhiya at nagpapatahimik sa inyong sigla. Mayroong isang tropikal na duo na iyon mismo ang ginagawa at maaaring ito na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. 5. Mangga at kahel laban sa pagkapagod. Muling pagpapaningas ng paglalambingan. Paminsan-minsan may isang pasyente na uupo sa aking harapan at sasabihin ang isang bagay na tumatama sa puso ng usapan. Dok, hindi ko na po maramdaman ang sarili ko. Inilalarawan nila ito bilang isang uri ng malalim na pagkapagod, isang pagnanasang tila mapurol, isang siglang dating maliwanag na nagliliyab, ngunit ngayon ay bahagya na lamang kumikislap. Kapag naririnig ko iyan, hindi ko tinitingnan ang pagtanda bilang kaaway. Nakikita ko ang mga epekto ng oxidative stress. Isipin niyo po ito bilang isang mabagal at hindi nakikitang kalawang na nabubuo sa loob ng inyong katawan. Nagsisimula ito sa inyong mga daluyan ng dugo at tahimik na kumakalat na nakakaapekto sa inyong pakiramdam, sa inyong pagkilos at sa inyong pakikipag-ugnayan sa iba. Kaya naman, madalas akong bumaling sa isang tropikal na pares na lasang sikat ng araw at naghahatid ng kapangyarihang magpagaling na minamaliit ng karamihan ang mangga at kahel. Ang mangga ay higit pa sa isang matamis at makatas na pagkain. Puno ito ng beta-carotene, vitamin A at vitamin C, tatlong makapangyarihang sustansya na nagsisilbing panangga laban sa pinsala ng oxidative stress. Kapag ang mga mapanirang molekula na tinatawag na free radicals ay namuo sa inyong sistema, maaari nilang gawing matigas ang inyong mga arterya, ubusin ang inyong enerhiya at purulin ang mismong pakiramdam na nagbibigay kahulugan sa pisikal na paglalambingan. Ngunit ang mga antioxidant sa mangga ay tumutulong na neutralisahin ang pinsalang iyon at ibalik ang pagkaelastiko ng inyong mga daluyan ng dugo. Hindi lang nila pinapabuti ang inyong pakiramdam. Tinutulungan ka nilang maging mas naroroon na para bang ang iyong katawan ay sa wakas ay muling nagigising. Ang kahel din ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan. Siyempre, sikat ito sa vitamin C nito na mahalaga para sa paggawa ng collagen na nagpapanatiling malambot, malakas at nababanat ng inyong mga daluyan ng dugo. Ngunit naglalaman din ito ng isang sangkap na tinatawag na hesperidin na ipinakitang tumutulong na mapanatili ang nitric oxide at itaguyod ang malusog na sirkulasyon lalo na sa mga nakatatanda. Ang resulta ay isang katawang hindi lumalaban sa haplos kundi tumutugon dito. Isang pusong hindi lamang tumitibok kundi nakakaramdam. Kapag magkasama ang mangga at kahel ay tumutulong na linisin ang mga panloob na kalat na pumipigil sa inyo. Gumagana sila upang ibalik ang sigla, emosyonal na koneksyon at ang uri ng magaan at banayad na paglalambingan na naglalapit sa dalawang tao. Ang kanilang mga sustansya ay hindi lamang sumusuporta sa inyong puso. Kaya nilang pasiglahin ang inyong diwa, linawin ang inyong isipan, at anyayahan ang inyong katawan na muling makilahok sa simpleng kagalakan ng pagiging kasama ng isang taong mahal ninyo. Kapag inirerekomenda ko ang tambalang ito, hindi ko lamang iniisip
ang mga biolohikal na benepisyo. Naiisip ko ang isang mag-asawang muling magkahawak kamay, nagtatawanan habang nag-aalmusal at muling tinutuklas ang mga simpleng bagay na naging dahilan kung bakit sila umibig sa isa't isa. Hindi pa huli ang lahat para muling maramdaman iyan. Huling pananalita ni Dr. Reyes, isang bagong simula bawat kagat. Habang tinatapos natin ang ating pag-uusap ngayon, nais kong iwan sa inyo ang isang simple ngunit makapangyarihang katotohanan: ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. Kahit na pagkatapos ng 16, 70 o 80 taon, at kahit na inisip ninyo na may mga bagay na hindi na maaaring magbago, ito ay tumutugon pa rin tahimik at matiyagang naghihintay sa tamang uri ng pangangalaga at nutrisyon. Ang ating tinalakay ay hindi lamang isang listahan ng bibilhin sa palengke. Ito ay isang muling pagpapakilala sa mga likas na kasangkapan na laging kailangan ng inyong katawan upang umunlad. Pinag-usapan natin ang granada at pakwan upang gisingin ang nitric oxide at buksan ang pinto sa mas magandang daloy ng dugo. Nagpatuloy tayo sa blueberries at strawberries, ang mga tahimik na tagapagtanggol ng inyong mga daluyan ng dugo. Sa kiwi at pulang ubas, nakita natin kung paano maaaring lumambot ang presyon ng dugo at kung paano maaaring magsimula ang tunay na paggaling mula sa loob. Ipinakita sa atin ng mansanas at abokado kung paano palakasin ang ating mga arterya, at sa wakas, ipinaalala sa atin ng mangga at kahel na ang ating enerhiya at init ay maaaring mapanibago. Nakita ko kung paano nakagawa ng malaking pagbabago ang mga simpleng hakbang na ito sa buhay ng aking mga pasyente. Nasaksihan ko ang mga kalalakihang umayos ng upo sa aking opisina na may panunumbalik ng kumpiyansa. Narinig ko ang mga kwento ng mga tahimik na umaga na nagiging mga hapong puno ng tawanan at koneksyon, hindi dahil sa anumang milagrosong gamot, kundi dahil sa prutas sa plato at sa paniniwalang ang buhay ay puno pa rin ng posibilidad. Hindi ninyo kailangang baguhin ang buong buhay ninyo sa isang gabi. Magsimula lamang kung nasaan kayo sa kung anong mayroon kayo. Isang hiwa ng pakwan pagkatapos ng hapunan, isang dakok ng berries sa inyong oatmeal sa umaga, isang hinog na abokado sa inyong tinapay. Ang mga ito ay hindi lamang pagkain. Ito ay mga mensaheng ipinapadala ninyo sa inyong katawan. Sinasabi ninyo rito na manatiling malakas, manatiling bukas, patuloy na magmahal at patuloy na mamuhay ng lubos. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang kabanatang ito ng inyong buhay ay hindi tungkol sa paglingon sa kung anong nawala. Ito ay tungkol sa pagtanaw sa kung ano pa ang maaari ninyong alagaan at tamasahin. Ang pinakamahalagang aral na aking natutunan ay ang pag-aalaga sa inyong pisikal na kalusugan ay isa sa pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal pareho para sa inyong sarili at sa inyong kabiyak. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpili na nagsasabing, narito pa rin ako, nananatili akong nakatuon, at tayong dalawa ay mahalaga pa rin. Kaya narito po ang aking paanyaya sa inyo: magsimula sa isang maliit na pagbabago ngayon. Pumili ng isa sa mga kombinasyon ng prutas na ito at gawin itong bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain. Gawin ito hindi dahil kailangan, kundi dahil karapat-dapat kayong maramdaman
ang pinakamabuting kalagayan. Karapat-dapat kayo sa koneksyong iyon. Karapat-dapat kayong mamuhay ng may siglalinaw at ang uri ng paglalambingang nagpapaalala sa inyo na kayo ay buo. Gusto ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Mangyari po lamang na mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung alin sa mga ideyang ito ang pinakatumatak sa inyo. Kung nahanap ninyong nakatulong ang pag-uusap na ito, hinihikayat ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na maaaring makinabang din dito. At siguraduhing mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang ating mga susunod na talakayan tungkol sa malusog at masiglang pamumuhay sa anumang edad.